Tayo po ay pupunta kay Dr. Lab. Mahal ang gasolina po. Kaya walang aircon. Tipid tayo ngayon. Grabe ang gas, 90. Mahigit. Punta ko po si Dr. Lab at kumustahin po natin. Mabuti yung nasa tabi tayo, alalay. Kasi mahirap na ba? May magpakamatay yun, mahirap na. Tayo po ay kina Dr. Lab. Tayo. Mga kaibigan. Kina Dr. Lab tayo. Yan po, samahan niyo po ako. Walang putol-putol po ang video kong ito, ha. Walang edit-edit. Diretso na yan. Kung meron siyang mga sasabing mali or isasama ko sa vlog natin. Saan ang sombrero ko dito? Where's my sombrero? Wala yung sombrero ko. Bihirang sombrero yan. Wala yung sombrero ko, naiwan ko sa bahay. Ito na. Wala tayo. Baka wala si Dr. Lab dito. Baka wala si Dr. Lab. Okay. Tama tayo. Walang putol-putol to, ha. Ay, sabihin niyo po, may mayroong editing to. Wala po itong edit. Hindi ako na-edit po ng Walang putol-putol ito. Ha? Harap ko lang. Pero walang putol yan. Gusto ko real talk. Mula sa puso. Kung masama ang loob, masamang loob. Kung masaya, masaya. Di ba? Harap ko ng kamera dito. Ha? Walang putol yan. Mabuti yung tapatan. Sarado ata ito. Tao dito. Tao po. Wala tao. Nandiyan yung auto ni Dr. Lab. Yung isang wala. Saan ito? Ayan. Bukas naman pala, oh. Bukas naman pala dito. Mga kaibigan. Wala yung isang auto niya. Ayan. Mga damit namin, mga labahan, oh. Naglabas sila, oh. Halaman. Tao po! Pusa. Tao! Dr. Love! Tao rito. Walang tao. Wala. Tara na. Walang tao po ata rito. May tao rito, Toy? May tao? Sino? Nandyan? Ha? Dukla ba dito? Wala isang kutsi niya dito, ah. Tao po? Dok? 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 Hanap ko ni Sangkay. Ayan. Oy! Ano? Kala ko lang ka dito. Dito ako yan. Ano ako? Daming labahan, ha? Naglaba kayo? Naglaba na si Miss Love kasi inihanda na nga po yan. Mm. Sa aming pag-alis niya. Tapos Gaano ka rito? Taga mo lumabas. Diyan ka lang pala. Hindi ko marinig, kuya. Nasa kwarto kasi ako. Ha? Nasa kwarto ako nagdiligpit ng mga gamit. Habang naglilinis doon si Mrs. Love sa kabilang bahay. Ako nagdiligpit na naman ang gamit dito. Kailan nyo balak na lumipat?
Basta, yun, pag nakatapos na yung bata, alis na kami dito. Kailan yung matatapos? Within this week po. Ngayong linggo na. Opo. Hindi saan kang holiday? Holy Week. Doon na, sa ano na siguro, doon sa... Malapit na. Oo. Nagliligpit ka na dyan? Nag-ayos-ayos ka na? Dito ako sa kwarto ko yan. Sa iyong bahay mo. Sino titira dito? Multo ko yan, yung pusa. Iwanan ko dito mga pusa. Itong mga gamit sa TV at saka rip, sa iba yan? Ha? Ito mga ito. Kanila po. Kanila? Yung TV. Kanila rin po. Iwan mo dito yan. Iwan po lahat yan. Pati yung mga sopa. Yung mga sopa, iwan. Iwan. Pati yung mga pusa. Iwan na yan dito. Ano yung pusa? Pati pusa, maiwanan? Maiwan na lang kuya kasi Sino mapapakain yan? yun nga. Baka daladalawin ko na lang siguro pag minsan-minsan. Doon ko lang abot sa labas. Mamamiss mo yung bahay na ito. Mm-hmm. Paano ang EDC niyan? Ay, hindi naman natin pwedeng pabayaan ng AC ko yan. Patuloy natin subaybayan. Pag wala ka dito, sigurado, baka masurot ng taga Cebu ang si Biense. Hindi naman siguro kuya. Matindi na siguro nahihiya na ngayon yun. Maraming gwapo sa Cebu. Tisoy kuya, dami. O kaya nga, kung halimbawa wala ka dito, Niligpit kuya. nagliligpit ka? Oo. Ay, grabe. Tutupi ko na. Ito pala yung kwarto mo. Ito yung kwarto ko. Ay, nagliligpit-ligpit ka na pala. Ito, sarili na kuya. Talagang, Binabalot na namin. Binabalot na namin yun. Oo nga, no? Pag-alis namin yun. Wala na, naglipit ka na pala lahat dito. Niligpit na po kuya dyan. Ang bira. Tinatupi na namin. Paano si Bianse? Wala ka naman sisilip. Oh. Wala. Wala na. Oh. Yan. Pwede man buksan yan kuya. Pwede. Oh. Wala. Goodbye. Oo. Idsi. Wala. Maghanap ako ng paraan na makapagpatayo siguro dyan sa mga gilid dyan. Ha? Baka may kaibigan ko naman yung may-ari ng lote dyan. Pwede kong pakiusapin kahit pansamantala para bantayin lang yung itsi. Saan? Dyan sa likod. Saan? Matayo ka dyan? Oo. Akala ko may bahay kayo. Dyan? Oo. Ang tuwing nandito ako sa gabi, dyan ako matutulog. Ay, oh. Dyan ako matutulog sa likod. Tapos si Mrs. Silab, Sila doon sa bahay. alun sa boarding house niyo, inarkilahan. Oo. Ngayon, balak mo dyan sa Dyan dito, sa likod ng pader ni Pade, dyan. Dyan, likod na yan. Para kang pulubi dyan. Okay lang kuya, basta ang mahalaga, babantayan ko ng itsi. Grabe nangyari sa'yo. Kado kuya, kasi mayaman yung taga Cebu kuya. Mula sa magarat magandang bahay, tapos titira ka sa tabing tabing bakod, nila Bianse. Ganun talaga ang buhay kuya, kasi hindi natin masabi na hindi man na natin masabi ang kapalaran. Nag-i-expect lang tayo ng na pala yung mga mataas ang gamit, expectation ko sa sarili ko. Nakakala ko magiging permanente na kayo rito. Pero sa isang saglit, sa iglap kuya, 5 buwan pa lang kuya, pinalayas na kami. Kaya Yung iba nahiya naman ako kuya magpaglaban. Kaya nga di ba sabi ko, kusa na lang akong alis. Kaysa naman makasuhan ako. Iniiwasan ko. Iniiwas ko sarili ko sa kaso at ayoko na problema. tama. Kaya ang ginawa namin, kusa na lang talaga kami aalis. Sayang yung bahay mo na ito. Sayang ako kuya eh. Akala ko matagal ka rito nang ditira. Pala Doon sa naging usapan niya namin, nag-expect ako na maganda. Kasi sabi ni boss, diyan kasi isang kwarto niyan, yung isang kwarto niyan, lifetime yan, walang sino magpapalayas. Pero wala din, napunta din ako sa wala. Sana naman kahit paano matulungan kanya pag-alis mo rito. Sana nga po kuya, kung kasi plano ko talaga, bumili na lang ng lupa. Kasi mahirap nang palagi mangupahan. Isa pa, problema ko kasi nandito na yung pamilya ko, nandito na yung anak ko. Kaya nga. Ayaw nang umalis dito yung anak ko. Siyempre, talagang taga-dait na kami kuya. So, plano ko talaga, bibili na ng lupa. Anong sabi ng anak mo na nalaman na ganito nangyari? Nalungkot, naiyak din siya sa nangyari dahil hindi man niya akalain na akala niya kasi magtatagal na kami rito. Kaya sabi niya, nag-resign ako sa trabaho ko pa kasi gusto kong makasama sa iyo. Tapos sabi niya, gano'n lang din pala, napunta din sa wala. Naiyak ako doon sa sinabi ng anak ko kasi siyempre, umaasa din siya na napaayos na kaya ang buhay namin dito.
nag-resign siya sa trabaho. Maganda trabaho niyan sa Manila. Nag-resign siya. Mm. Kasi, ano nga, yung sabi niya, gusto ko makasama ka. Kasi noong mga panahon na nasa bisyo ka, hindi ka namin nakasama. Mm. Ngayon, ito na yung time na magkasama tayo. Pero wala din nangyari, sabi niya. Pero okay lang pa, sabi niya, laban lang. Kasi gano'n naman talaga minsan ang buhay. Sa wala naman ikaw pinanghawakan dito na kasulatan na mananatili ka rito. Mm. Oo. Kaya yun, nagliligpit kami ng mga gamit talagang. Anong update kay boss mo na sa Cebu? Ano sabi niya? Wala, Hindi- wala hindi- pa kami nag-uusap. Hindi pa? Hindi pa po kami nag-uusap. Sana naman kita paano matulungan man lamang kahit Sana nga po kuya, kahit na ano na lang, kahit hindi na nga niya ako bayaran kuya eh. Okay na sa akin dun eh. Hindi mo ako naghahangad ng pera. Mm. Naghahangad ako sa ano. Hindi naman ako sana sa pagod ko. Pero kahit hindi na ako bayaran kuya, kusa na lang akong alis dito. Pero wala nang gulo. Para wala nang gulo kuya. Kawawa ka naman. Kaya ano na kuya. Wala ka nang kita sa channel mo. Wala ka pang budget, wala pang pera. Kaya ano lang. Sana man lamang kahit paano mabigyan ka ni Kung boss. ano man, mabigyan din ako, salamat. Pero Kaya nga. dahil sa Wow, Dr. Dahil Lab. sa ano kuya, nahiya naman ako na igiit yung hinihingi ko Mm. para sa peace of mind ko rin na wala akong isipin at wala akong natatapakan tao. Aalis ako rito. Bihirang. Kahit wala akong makuha kuya, okay lang sa akin. Malaga. Hindi ako nakakasakit ng tao. Kaya kusa na lang talaga ako sama ko pamilya ko. Pati yata si Mrs. Lab malungkot din nung nakita ko yung ano niya. Umiiyak na rin po kuya. Umiyak din. No? Gabi-gabi, tutulog kami dito, umiiyak. Kasi sabi niya, parang naloko tayo. Maasa tayo na habang buhay na tayo dyan. Pero sabi niya, sige, laban na lang. Wala na tayong magagawa. Ganun talagang buhay. May mga reactor pa hindi nakakaunawa sa iyong kalagayan. Okay lang kuya. Binanatan pa kayo. Okay lang naman. Kung doon sila masaya kuya, suportahan ko na lang sila. Kung doon sila masaya, kung nasasabi nga nila, karma daw. Pero kung ito man yung karma, sobrang sakit sa akin ang karma ko. Masakit talaga. Paalisin ka sa bahay na ito. Sobrang sakit sa akin. Eh. Hindi ko naman nakalain talaga. Ang totoo kuya, ginagawa ito, nag-effort ako lahat. Lahat ng ano, hindi ko iniintindi yun. Hindi ako nakaka-vlog. Sira ang channel ko, yung ginagawa ko. Pero, sabi ko nga, okay lang. Kahit umalis na lang ako na wala akong dala. Hindi ko lang, kung marinig niya ito, marinig ito ni boss. Sana. Bawiin. Ang pera na gastos po. Hindi ko na hangad bawiin yun. Wala ka nang habulin. Wala na. Aalis ako dito kusa ko yan. Bala siya kung magkano ibigay niya. Kung magbibigay siya, salamat. Pero kung Wala hindi ako maghabol kahit 5. Kahit anong pagod ko rito. Hindi ko lang habulin yan, kuya. Gusto ko lang na magkaroon ng peace of mind. Napapaya ako sa iyo Bihira na. Pati ako nadadamay sa luha mo. Grabe naman ang nangyari sa iyo, Dr. Lab. Yun lang, kuya. Dati, ang saya mo ngayon. Ano nangyari pa? Parang grabe ang nangyari sa inyo. Kaya akala ko nga, kuya, nag-expect kami na magtatagal kami kasi Bihira yun. ano lang naman talaga, sa totoo talaga yung mga salita niya, kuya, hindi naman siya nagmumura talaga, sa totoo lang. Pero yung mga salita niya sa text, masakit pa sa mura. Ayun Mas lang. mabuti pa nga, kuya, yung minumura na lang ako eh. Ayun ang matindi doon. Oo, yung totoo talaga, di ko lang magamit ang tamang term na sabihin eh. Pero yung mga text niya talaga, wala namang mura. Ano lang, yung mga kupal-kupal lang. Ayun. Tapos, pero Bihira yung naman. kapag ikaw kasi nakakaintindi sa pagbabasa ng mga text, lalo itong haba-haba, parang Para mura na rin. mura na rin talaga. Parang
masakit, mas mabuti pa nga kuya, minura mo na lang ako eh. Mas madali ko pa maintindihan ang lahat. Itong mga uno na yan, dadalhin mo ba yan o dito yan? Dito yan kuya, kanila lahat. Anong dadalhin mo na lang? Damit mo lang. Ito lang kuya. Wala kang dadalhin kita, no? Wala kuya. Kung ano yung dinala ko rito, yun ang din po iba pa. Ilan taon ka naman sa Kalingap? Ilan taon ka na sa Kalingap? 3. Magka-4 kuya sa September. Wala kang naipundar. Wala pa po kuya. Walang luti, walang bahay. Dahil nagtiwala ka dito. Oo, opo kuya. Tinalo ka pa ni Mr. J. Tinalo pa nga ako sa mga, Di ba? sabi ko nga, dapat kumuha na lang ako ng luti sa kasikap. Sana si boss mo kahit paano makatulong man lamang sa'yo. Kahit di na niya ako tulungan kuya. Kung basta ayaw ko na magkaroon ng utang na loob kuya. Sa bagay, Baka mamaya sa banda ulit. isusumbat din sa'yo. Susumbat din sa akin. Kaya Ay, oo. di balik, okay na lang sa akin na. Suluhin ko na lang yun. Gastos ko lahat. Kahit wala akong revenue kuya. May naipon pa ko. Back to zero ka. Back to zero talaga. Hirap niya ako, di niya ako magkapang-scout dahil wala. Sabihin pa ng mga iba, kinarma ka. Oo. Grabing karma naman yan, bagay karma. Kung nakarma man talaga ako, kaya mas grabe ito. Grabe ito talagang sobrang sakit talaga. Sobrang sakit Pero nagpasalamat ako doon. Nakaiyak naman si doktor. Hindi ako napapayak. Okay lang. Bihira yan. Napapatawad ko naman sila kuya. Wala naman ako. Ako yung tao, hindi marunong magtanim ng galit sa kapwa-tao kuya. Maring brusko lang ako magsalita, pero sa personal na pagkatao ko, iba. Ibig sabihin yung una kong interview sa'yo, binawi mo yun, di ka na magpabayad, di ka na magano. Hindi na po kuya, hindi na po. Wala na po akong hahabulin, hindi na ako hingi. Gusto kong umalis dito na may dignidad. Alis ako sa lugar na ito na may dignidad. Tama. At wala akong taong inaapakan. Ayaw ko lang, hindi ko lang kailangan ng pera. Gusto ko lang ng pisit lang. Itong bahay na ito daw, nakapangalan sa'yo. Ha? Tapos yung grupo ni Leo D, yung team, may pupunta rito para ayusin daw yan. Ano yun? Ano mo naman yung bahay na ito? Lipat mo sa bahay sa pangalan ni Leo D, paano? Inahabol nila Opo. So paano yun? Ang sabi ko naman sa kanya kuya, yung tungkol doon sa real property tax, sinabi ko naman sa kanya nung una na gusto ng na dito lang. Pero sabi ko, tutulungan ko sila na mailipat sa kanila yung real property tax. Ayun. Nitong bahay na ito. Ayaw kong magkaroon ng Problema. sa sarili ko. Gusto ko Tama. aalis ako rito kuya na may dignidad. Mhm. Pumasok ako may dignity. Gusto kong umalis na may dignity. Magsimula ka ng panibagong simula naman. Wala kuya. Kung simula ako, bibili na siguro ako lupa. Kung magkapera ka. Kung mangungutang ko kuya. Kung Ay, makapangutang ko, magkapera ako. Mahirang buhay. Kung makasweldo ako itong kasi sa loob ng 5 buwan kuya, baka ngayon pala ako makatikim ng sweldo ko eh. Nasira channel mo, Sira channel ko kuya. Hindi ka nakakapag-vlog na maayos dahil sa bahay na ito. Dahil sa bahay na ito kuya, sira talaga lahat. Pati dyan sa bahay ni Richard, hindi na ako makablog. Kasi inuuna ko lahat dahil ayaw kong masabihan niya ako na taong umaasa lang. Yan. Kaya kahit na gusto kong mag-vlog, mas inuuna ko yan, pamimili ng materialis, lahat na kuya. Wala yan kuya, hindi ko nasisingilin siya. Lahat yun, bibigay ko na siyang libre na lahat yun. Wala ka nang habulin. Ha? Wala ka nang habulin. Wala na kuya. Yung sinasabi ko, Bihira yan. hinahabol ko, wala na po yun kuya. Hindi ko na paniintindi. Ay, Diyos ko po. Gusto ko lang na. At ako'y napapayak sa'yo. Mamaya. Ang bihira mga kaibigan, So yan, lahat na po ito iiwan ni Dr. Lab, pati pusa nga po. Ming, payak ka dito ka na lang? Magugutom to. Naku, malungkot si Ming, So yan po, lahat ng ito po iiwan ni Dr. Lab. Ito mga bangko din, ganun din. So Yung yan. labang ko kuya, sa kanya yung iba, sa akin din yung iba dito mga. So, siguro. Di pa ako nakakit sa itaas, mulot mula. Oo. So, talaga po yung mga halaman, mamamatay ito pag wala mag-aalaga niyan. Kaya nga po kuya. Dalhin mo na lahat yan. Oo, dadalhin po lahat yan. Parang
So, mga kaibigan ha, naglaba pala lahat si Dr. Labo. Naglaba ka pala dito sa mga damit nyo. Oo nga, inihanda na po talaga namin sarili ko yan, na aalis kami. Kaya lahat ng mga labahin namin, dadalhin na namin pag-uwi lahat. Hintay na namin pakakot. Pero yung mga halaman na yan, hakutin mo rin yan. Hakutin po namin yan lahat. Saan mo ilalagay yan? Doon sa inupahan namin bahay. Hmm, Halaman na yan. Sayang nga kasi ginastusan ni Mrs. Love talaga yan. Pinagbibigay. paano ang EDC pag umalis ka rito? Siguro, baka mag-isip ako, maghanap na ako ng magkubo-kubo na lang siguro ako rito pagdating ng araw. Hindi ko man pwedeng iwanan ng ITSI. Okay. Oo. Malak mong magkubo-kubo rito. Maghanap na lang paraanan dyan ko yan. Dami naman. Wag lang mawalang EDC. Kaya pag na... Kasi kaibigan ko naman yung may-ari ng lote dyan. Pwede ako makuha. Kasi pagka nawala ka rito, baka masulot si Biancy. Yun nga, hindi po pwedeng ganun ko yan. Mamaya magmalit tayo, ang jowa, taga Cebu na. Alam mo, delikado kasi alam mo naman, narinig nyo na yung kwento nito. Hindi pwede. Ngayon ko lalong hihigpitan ang pagbabantay kay Biancy ko dahil yung bang natatakot na ako doon sa pangyayari na narinig ko lang naman yun. Pero hindi natin pwedeng magpakampante eh. Oo, kasi yung delikado na talaga. Baka pwedeng kahit pansamantala ko Saan dito yan? Sa likod na yan? pinala ko na yan. Wait lang po mga kaibigan ha. Diyan, dyan. Yan po kuya. Yan sa Kasi mahirap pag nawala ka dito sa lugar na ito. ito, siguro dyan. Pwede na ako dyan. Patong ko lang dyan sa bakod ni Pade. Kubo-kubo. O kubo-kubo. Para matayuan, malagyan ko lang ng bubong. Mabantayan mo lang si Biancy. Opo, talaga. Kasi baka kung mangyari niyan, papasukin niya ng kung sino lang. Delikado ang kalaban ko super yaman. Kaya nga. Kaya gusto kong mabantayan ng maayos ang idsit si Biancy. Tama. Sino kaya titira dito? Kaya sayang itong bahay na ito kuya. Malamang, mabubulok na. Kasi wala ng taong titira dyan kuya. Sige, Dr. Lab. Sige po kuya. Yeah. So yan po, konting interview lang po. Ako po ay napapaluha na rin po. Ay, buhay. So yung lahat po ng sinabi ni Dr. Lab dun sa part 1, na interview po, ay binawi niya po lahat yun. At di na raw siya magpabayad. Binawi din po niya na about kay Leody, no? Na parang nga po, sobrang ayoko na magsalita po ng pa. Basta lahat po ng sinabi ni Dr. Lab ay binawi niya na po. Hindi na po siya magpapabayad. Kasi naman na po parating ng panahon, pasumbatan pa siya. So yan lang po mga kalingap. Yan lang muna ang aking pong upload. Thank you so much po sa inyong lahat. At bye-bye po muna. God bless. Ito ang palatuntunang tunay na lingkod bayan. Ang programang tututo sa kapakanan ng mga mamamayang kapos sa kapalaran. Si Kuya Val Santos Matubang, ang inyong katuwang. Si Kuya Val, kasangga sa kahirapan, kaagapay sa kalusugan, kakampi ng mga inaapi. Magbibigay pag-asa sa mga taong nawawala na ng pag-asa sa buhay, sa mga batang biktima ng kahirapan, sa mga matatandang napapabayaan. Si Kuya Val, ang inyong sandigan. Val Santos Matubang, sa palatuntunang lingap sa mahihirap.